UNTV News Worldwide. Oy, oy, oy! It's a beautiful day! Hello, Auralyn, at hello siyempre sa ating mga kasambahay sa buong mundo. Salamat sa Diyos sa panibagong araw na kanyang kaloob sa bawat isa sa atin. Time check! Ang oras po natin ay 37 minuto makalipas ang alas 4 ng umaga. Sabahal Kair, Guten Morgen, Buenos Dias, Ohayo gozaimasu. Good morning kuya at magandang umaga sa mga kababayan natin dyan sa Pilipinas. Magandang hapon naman sa mga viewers natin dito sa Western Hemisphere. Ngayon ay araw ng Lunes, October 30, 2023. Mula sa Toronto, Canada, ako si Oralyn Quijano. Mula sa Dubai, United Arab Emirates, ako si Bert Cerudo. Maghatid sa inyo ng mga umatikabong balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. UNTV News Worldwide. Dating global headlines. Resolusyon sa agarang humanitarian truce pinagtibay ng United Nations. Israel nagpatawag ng agarang paglika sa mga sibilyan. Humanitarian efforts pinaigting sa South Wadi Gaza. Canada naglabas ng bagong tuntunin laban sa immigration fraud. Bagong datos mula sa FBI nagpakita ng pagbaba ng anti-Asian hate crime. Antarctica, mas mabilis na natutunaw ayon sa ilang pagsusuri. Philippines women's football team talo ng Australian Matildas. Una sa ating mga umatikabong balita. Pinagtibay ng United Nations ang resolusyon para sa agarang humanitarian truce sa pagitan ng Israel at ng militanteng grupo ng Hamas. Sa gitna ito ng mga ulat na pinalawak pa umano ng Israel ang ground operations at pambobomba nito sa Gaza. Ito ang umatikabong balita ni Rayjan Bolivar. Pinagtibay sa United Nations General Assembly ang isang resolusyon kaugnay ng aid truce noong Biyernes, October 27 sa New York City, USA. Ang resolusyon na binalangkas ng Arab States ay nananawagan ng isang agaran, matibay at tuloy-tuloy na pansamantalang pagtigil ng labanan sa pagitan ng mga puwersa ng Israel at ng mga militanteng Hamas sa Gaza. Sa botong 121 pabor, 14 na tutol at 45 ang abstentions, naipasa ang resolusyon. Subalit pinalitan ng Iraq ang boto nito dahil umano sa technical difficulties. Mula sa botong abstention, bumoto ito ng pabor kaya naman 121 ang pabor, 14 ang tutol at 44 ang abstentions ang naitalang final vote tally. Kabilang din sa nilalaman ng resolusyon ang proteksyon ng mga sibilyan at pagsusulong ng legal at humanitarian obligations. Hiniling din ng UN sa lahat ng partido ang agarang pagsunod sa mga obligasyon sa ilalim ng international humanitarian and human rights laws, partikular na ang proteksyon sa civilians at civilian objects o lahat ng mga bagay na walang layuning militar. Samantala, muling magsasama-sama sa darating na Martes, October 31, ang United Nations member countries para sa isang emergency special session upang ipagpatuloy ang debate kaugnay na pinagtibay ng Humanitarian Truce Resolution. Rayjan Bolivar, UNTV News and Rescue Vietnam. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Isinagawa ang 5 araw na strategic planning course para sa Philippine at Canadian Armed Forces. Dinaluhan ito ng mga delegado mula sa iba't ibang bansa. Mula sa Toronto, Canada, may umaatikabong balita si Sheila Reyes, live. Good afternoon, Sheila. Bakit nagkaroon ng ganitong pagsasanay ang AFP at Canadian Armed Forces at ano ang naging take away ng mga Armed Forces personnel sa kurso na ito? Good afternoon, Oralyn.
Natapos noong Biyernes ang 5 araw na Business Planning Course o BPC 2023 na pagsasanay o training activity na co-hosted ng Armed Forces of the Philippines at Canadian Armed Forces. Lumahok ang 33 military at civilian students mula sa 8 bansa sa training na ito. Dumalo rin dito sina Canadian Ambassador to the Philippines si David Bruce Hartman at si AFP Deputy Chief of Staff for Education, Training and Doctrine, Marine Major General Noel Beleran. Layo ng training activity na mapabuti ang strategic planning, resource management at decision-making ng mga military personnel. Ayon kay Beleran, sa pamamagitan ng mga briefings at lectures na ibinigay sa loob ng kurso, ang mga participants ay naging pamilyar sa business planning process at mga produkto na magko-contribute sa national defense planning at sa mahusay na paggamit ng limited resources. Umaasa si Beleran na lahat ng mga participants ay magiging good stewards ng mga resources na ipagkakatiwala sa kanila. Balik sa iyo, Arlene. Salamat, Sheila, mula sa Canada kung saan higit sa 175,000 na miyembro ng Canadian military na ang nakapag-participate sa 12 dosenang international peace support efforts sa loob ng nakaraang 7 dekada. Naglabas ng bagong tuntunin ang Immigration Minister ng Canada upang masugpo ang immigration fraud na karaniwang biktima ay mga international students. Tinitingnan din ng ahensya ang masusing verification process sa mga eskwelahan. Mula sa Grand Prairie, Canada, may umatikabong balita si Jeffrey Reyes live. Hello, Jeffrey. Magandang araw sa iyo. Anong hakbang ang ginagawa ng Immigration ng Canada upang maprotektahan sa panluloko ang mga international students? Yes, magandang araw, Bert. Inilunsad ng Immigration Department ang isang task force noong Hunyo upang maimbestigahan ang panloloko sa mga international student sa Canada na nagganap pa noong 2017. Dito nasangkot ang mga immigration agent sa pagbibigay ng faking application letter para makapunta ang mga estudyante sa bansa. Sa 103 na kaso, mahigit sa 40% ng estudyante ay sangkot o kasabwat sa panloloko habang ang natitira ay pawang biktima lamang ng panlilinlang. Dahil dito ay nabigyan ng ilang estudyante ng deportation letter. At upang maiwasan ang fraudster, inatasan rin ni Canadian Immigration Minister Mark Miller ang mga post-secondary school na kumpirmahin ang acceptance letter ng mga aplikante sa mismong immigration authorities. Plano rin ng ahensya na ipatupad ang isang balangkas ng kinikilalang institusyon ngayong fall ng 2024 kung saan na prioridad at mas makikinabang ng husto sa serbisyo, pabahay at iba pang suporta ang mga international students. Bert, dahil dito maaaring mas makikinabang ang mga institusyon upang mapabilis ang proseso ng permit application. Balik sa iyo, Bert. Yes, Jeffrey, tanong ko lang, ano ba ang impact o contribution ng international student sa ekonomiya ng Canada? Bert, malaki ang naging kontribusyon ng international students sa ekonomiya ng bansa kung saan nga ay nag-generate ito ng mahigit $22 billion o mahigit sa 903 billion pesos kita at katumbas ng mahigit 200,000 na puwersa ng trabaho at inaasahang aabot sa 900,000 ngayong 2023 ang mabibigyan pa ng active visa. Bert? Ayun, salamat Jeffrey Reyes mula sa Grand Prairie, Canada. Ipinakita ang bagong datos ng FBI tungkol sa pagbaba ng kaso ng anti-Asian hate crime. Ayon dito, nasa 33% ang bilang ng mga anti-Asian hate crime na lumitaw noong pandemya. Mula sa Winnipeg, Canada, may umaatikabong balita si Erica Luzo.
Erica, good afternoon. Gaano karami ba ang naitalang bilang ng hate crime sa US at gaano rin ang ibinaba nito? Oralin, mula 746 naging 499 ang naitala ng FBI na Asian hate crime sa Estados Unidos. Ibig sabihin, bumaba ito ng 33% mula 2021 hanggang 2022. Ito rin ang unang beses na pagbaba nito mula nang magsimula ang COVID-19 pandemic. Ayon naman sa mga eksperto, maaaring panandalian lang ang pagbaba na ito. Iba't iba ang itinuturok dahilan ng Asian hate sa Estados Unidos. Ayon kay Janelle Wong, isang senior researcher sa AAPI data, ang mga krimen na nagde-discriminate sa Asians ay kadalasang may kaugnayan sa nationwide security ng US. Gaya na lang ng COVID-19 pandemic na isinisisi sa Asians. Magbabago rin nila ito depende sa mga nangyayari sa mundo. Ipinaliwanag din ni Wong na ang pagbaba ng ekonomiya at ang pagbibintang sa mga Asyano sa pagkalat ng COVID-19 ang maaaring naging sanhi sa unang pagtaas ng Asian hate crimes. Ngunit sa ngayon, nagbago na ang sitwasyon dahil umaayos na rin aniya ang ekonomiya at marami na rin ang nagbago ang pananaw ukol sa nagdaan na COVID-19 pandemic. Balik sa iyo, Oralin. Erica, topic of interest to, lalo na sa mga kababayan natin na nasa abroad. Ano ba para sa mga manonood natin yung tinuturing na Asian hate crime at ano ang mga nararanasan ng mga nabibiktima nito? Oralin, matatandaan natin na itong nagdaang kasagsagan ng COVID-19, marami ang nai-report na Asian hate crime. Marami ang nasaktang physical, mga brutal assaults na nai-report. Hindi lang mga Chinese people ang nakaranas nito, kundi pati ibang mga lahi na napagkakamalang mga Chinese. Mayroong mga ipinapahiya in public, meron ding mga sinasaktan sa mga kalsada lang na nakakasalubong nila. Kaya magandang balita ito sa atin na bumababa na yung mga nare-report na kaso ng mga Asian hate crimes. Oo, Erica, good news nga yan ang bumababa at sana loobin na patuloy na bumaba yung bilang ng Asian hate crime. Salamat muli, Erica, mula sa Winnipeg, Canada, kung saan may mahigit 25,000 na Chinese population. Ipinakita ng tatlong lumabas na pagsusuri sa klima ng mga sayentipiko na ang Antarctica ay natutunaw at kailangan nating mag-adapt ng mundo. Binahagi rin ang posibleng solusyon sa issue na ito. Ito ang umatikabong balita ni Abby Valdez. Hindi nakakuha kahit isang puntos ang Philippine Women's Football Team o Pilipinas sa laban nito sa Team Australia. Tatlong bagong pagsusuri tungkol sa pagkawala ng yelo sa Antarctica ay nagsasabing ang nawawalang yelo sa dagat, pagguho ng bahagi ng West Antarctic Ice Sheet at pagpapakita na nakababahalang pagbabago sa East Antarctic, itinuturing itong malaking problema ngayon ng mundo. Unang problema ang pagliit ng winter sea ice at noong ika-10 ng Setyembre, ang pinakamalaking lawak ng yelo ng taon ay mas maliit kaysa karaniwang yelo sa dagat sa nakalipas na mga dekada na may halos 350,000 square miles na mas maliit kaysa sa previous record na pinakamaliit na sea ice. Naglabas din ng bagong pag-aaral tungkol sa bahagi ng West Antarctic Ice Shelf na mabilis na natutunaw dahil sa pagbabago ng klima. Nagbabala rin ito na kapag nagsimula ng matunaw ang yelo ay imposible nang i-reverse sa loob ng isang buhay ng tao. Isang hiwalay na pag-aaral naman ang nagmumungkahi na ang malalaking glaciers sa East Antarctic ay maaari ring matunaw ng mas mabilis kaysa sa unang pag-aaral. Bagamat inaasahan ng mga sayentipiko na mananatili itong medyo matatag sa loob na 100 taon o higit pa, nagsisimula na maghanda ang ilang mga lungsod sa Amerika
para sa pagtaas ng sea level ngayong siglo dahil sa predictions mula sa National Oceanic and Atmospheric Administration at ang pagkawala ng yelo sa West Antarctic ay nagtutulak ng pagtaas ng sea level sa East at Gulf Coast. Abby Valdez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Planong itaas ng 34% sa pre-pandemic levels ang bilang ng domestic flights sa China. Ito ay paraan upang makatulong sa pag-recover ng Chinese airlines. Mula sa Maine, USA, may umaatikabong balita si Leah Salar, live. Leah, ano ang plano ng aviation regulator ng China? Oralin, ilalabas ng Civil Aviation Administration ng China o CAAC ang kanilang winter at spring season flight plan hanggang March 30, 2024 ngayong linggo. Ayon sa kanilang plano, magkakaroon ng 96,651 domestic flights kada linggo. Ito ay mas mataas ng 34% kumpara sa nakaraang 4 na taon. May karagdagang 7,202 na bagong flight kada linggo matapos mabuksan ang 516 na bagong domestic routes. Ayon sa CAAC, karamihan sa panibagong domestic flight ay may connections sa regional at hub airports ng bansa tulad ng Shanghai, Beijing at Guangzhou. Bagaman mas mabagal, nakaka-recover na din ang international flights sa bansa. Sa susunod na 5 buwan, magkakaroon ng 16,680 flights kada linggo. Inaasahang tataas ng 71% ang passenger flights kumpara sa nakalipas na 4 na taon. Sinabi din ng CAAC na umabot o lagpas na sa pre-pandemic levels ang flights papunta at galing sa 22 bansa, kabilang na ang Britain at Italy. Inaasahan ding tataas mula 48 hanggang 70 ang weekly direct passenger flights sa pagitan ng US at China ngayong winter at spring season. Balik sa inyo, Oralin. And Leia, may mga datos ba na kung gaano ang kalaki ang na-recover ng Chinese airlines? Oralin, sinabi ng top airlines ng China na mahigit na sa nakaraang 3 taon ang kanilang unang quarterly profit. Kaya nagbibigay ito ng pag-asa sa 3 malalaking carriers ng bansa na makaahon na sa mga paghihirap na dulot ng pandemya. Oralin? Yan, salamat Leah. Good news yan para sa mga kababayan natin na nagtatrabaho sa tourism industry. Muli, salamat Leah Salar mula sa Maine, USA na may isang bayan na Kennebec County na nakapangalan sa China. Bigong makuha ng Philippine Women's Football Team ang panalo sa kanilang laban kontra Australian Matildas. Nakatakda naman ang susunod na laban ng Team Philippines sa November 1. Ito ang umatikabong balita ni RK Liorca. Hindi nakakuha kahit 1 puntos ang Philippine Women's Football Team o Filipinas sa laban nito sa Team Australia o Combank Matildas kahapon araw ng Linggo, October 29, 2023. Halos napuno ng record-breaking 59,155 spectators ang Prix Versailles 2019 awardee na Perth Stadium o Optus Stadium na may 60,000 seating capacity sa Day 2 ng second round Group A 2024 Paris Women's Olympic Asian Qualifier. Galing ang Pilipinas sa panalo nito laban sa Chinese Taipei noong Huwebes, October 26, 2023 kung paanong nanalo rin ang Australia sa laban nito kontra Iran. Subalit sadyang naging epektibo ang laro ng Matildas sa ipinatupad na starting lineup ni Coach Tony Gustavon sapagkat natapos ang first half sa score na 5-0 pabor sa Australia. Nakakuha naman ng hat-tricks o 3 puntos sa laro sina Matildas Captain Sam Kerr at Caitlin Ford, hindi pa nagtatagal ang second half. Natapos ang laban sa score na 8-0 kaya nangunguna na ang Australia sa Group A 2024 Paris Olympics Asian Qualifiers.
Nakatakdang makaharap ng Pilipinas ang Iran sa November 1, 2023, Miyerkules, at makakaharap naman ng Australia ang Chinese Taipei. RK Liorca, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Itatampok sa PH Embassy sa Spain ang art exhibition ng isang Filipino-American. Magsasagawa naman ng consular outreach mission sa Girona, Spain sa November 12. Ito ang umaatikabong balita ni Lynn Perez. What's up, kabayan? Inanyayahan ng ating mga kababayan sa Spain na tunghayan ng artwork ng isang Filipina-American artist na si Elaine Antonio Bordeaux. Itatampok sa Philippine Embassy sa Spain ng Courage, a solo art exhibition at magbubukas ito sa November 7, alas 7 ng gabi at tatagal hanggang November 8 at 10. Dito ipapakita ng artist ang 13 sculptures na nagpapakita ng iba't ibang klase ng courage. Sa mga nais dumalo sa opening night sa November 7, mag-email lamang sa cultural@philembasymadrid.com o sa madrid.cultural@dfa.gov.ph. Magsasagawa ng consular outreach mission sa Girona, Spain sa November 12, alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa mga nais dumalo, mag-register lamang sa tinyurl.com/bcnhirona. Maaari rin mag-email sa outreach.hirona@gmail.com kung may mga katanungan. Naglabas naman ng schedule ng Saturday Consular Services hanggang April 2024 ang Philippine Consulate sa Toronto, Canada. Bukas ang konsulado mula alas 9 ng umaga hanggang alauna ng hapon. Para masecure ang appointment sa passport at consular services, iscan lamang ang QR code na matatagpuan sa official Facebook page ng konsulado sa facebook.com/PH in Toronto. Maaari nang makita ang mga newly released passport sa passport releasing page ng Philippine Embassy sa Qatar sa bit.ly/Doha PPT Releasing. Maaari nang maklaim ang mga passport mula Linggo hanggang Huwebes, alas 7 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Huwag kalimutang dalhin ang inyong old passport at resibo. At yan mo na ang latest mga kabayan. Ako pong muli si Lynn Perez para sa UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At eto na ang di natin makakalimutan, ang pinakaabangan nating lahat. Pwede bang bumate? Pwede! Narito ang pagbati ng ating kababayan. Hello po, ako po si Pipito Quijano mula po dito sa Port McMurray, Canada. Binabati ko po ang aking mga kamag-anak dyan sa Malibay, Pasay City at sa Catanduanes po. Maraming salamat po. Hello po. Ayun, hello. Una na ako, Aurelino, na binabati ko yung ating taga-subaybay sa buong mundo. At dyan sa Pilipinas, si Apong Mading at si Darang Aida dyan sa Magalang, Pampanga, ang Alboroto family. Dyan sa Calipogi, si Mr. Adelardo at saka si Ma'am Josepina Cañada. At syempre, hello kay Brad Nestor Panahon. Happy Sabbath anniversary. At binabati ko na rin lahat ng mga October celebrants dyan sa lokal ng Alcus, Dubai, UAE. At pagbati kay Sis Eda, Sis Jo, Sis Tessie, Brad Ped, kay Brad Warlito and friends. At syempre, binabati ko ang aking mahal na asawa, Sis Tess, at ang aking mga anak, Nico, Eileen, Shasha, and Andrew, kay Ana Banana, kay John, at kay Mami Alicia. Ayun, Aurelin. Yan, at ako naman, Bert, bumabati po ako ng happy birthday kay Adi Alfonso at meron din ako mga kasama dito gustong kumaway. Hello din po kay Birdway Habilias, pagalingin nawa po after your heart surgery. And of course, congratulations to our Ate Joanne on her engagement. At happy Sabbath anniversary po to all October celebrants, especially Sis Ariel Polarco. Yan, hello po sa inyong lahat. Ayun, siyempre, masaya-masaya tayo dahil sa pagbati na maraming nag-aabang sa atin. Ano? Dito sa UAE, no? Kanong nakaraang Huwebes, nakaranas kami ng pag-ulan dito buong maghapon. Ito, sign na ito ng pagpasok ng wind. Ayun.
Tawagin na natin yung ating kasama dyan sa Pilipinas, si Amigo Sherwin. Hello, Amigo Sherwin. Ano ba ang inyong mga humahataw na balita dyan? Yes, good morning, Bert, Oraline. Pero bago ako magbigay ng patikim, Bert at Oraline, pwede bang bumate, Bert? Hala, ay pwede! Ayan, baka kasi kami mag-overtime mamaya. Alam mo naman, marami tayong humahataw na balita ngayong umaga. Kaya babatiin ko na kaagad ang aking may bahay ng happy 25th Sabbath anniversary today. At ang kanyang kapatid si Amihan Libas, ang kanilang nanay si Nanay Ampi. Ayan, at si Sofia Mertalia. Happy Sabbath anniversary po sa inyo. At isa sa ating syempre, mga abangang balita ngayong umaga, araw ng eleksyon ngayon. Kaya meron tayong special coverage sa Bert at Oraline, no? At inaasahan ng COMELEC na boboto ang nasa 91 million na mga botante dito sa ating bansa ngayong araw para sa barangay at sangguniang kabataan election. At marami tayong mga kasama sa iba't ibang bahagi ng bansa na nakantabay simula kanina pang madaling araw, ano, Bert at Oraline, para magbigay sa atin ng update at sitwasyon sa iba't ibang mga lugar, Bert. Ayun, Amigo Sherwin, hoping tayo na sana'y maging maayos, maging mapayapa ang gagawing barangay election dyan sa Pilipinas. At abangan namin yan. Salamat, Amigo Sherwin, at sa ating mga correspondent mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mga kasambahay, kung mayroon kayong hindi napanood na balita o nais niyong muling tunghayan ang UNTV News Worldwide, maaari niyo po itong balikan sa aming mga official social media accounts. I-like at i-follow lamang ang UNTV News and Rescue Facebook account at i-click ang subscribe button sa UNTV News and Rescue YouTube channel. Mapapanood nyo rin po ito, ang iba naming news programs sa UNTV, pati na ang iba pang video na nag-iisang public service channel. Kaya tara na, subscribe, like, and share. At narito ang mga salita ng Diyos na maaari nating baunin sa pagpapatuloy ng araw na ito. Nasusulat sa Book of Galatians, chapter 5, verse 22 to 23. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Against such there is no law. At yan po ang mga umaatikabong balita sa iba't ibang panig ng mundo ngayong umaga ng Lunes, October 30th, 2023. Susunod na ang programang Hataw Balita Pilipinas sa UNTV at sa UNTV Radyo La Verdad 1350. Mula rito sa Toronto, Canada, ako si Orlin Quijano. Sa ngalan ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue at ng UNTV Radyo La Verdad 1350, mula rito sa Dubai, United Arab Emirates, ako naman si Bert Cerulo. Dito sa UNTV at sa UNTV Radyo La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Maraming salamat po.